Ilang uri po ng exotic na hayop na itinuturing na endangered species ang nasabat ng mga otoridad sa Tayabas, Quezon. Arestado naman ang 6 na suspect na nagbiyahe ng mga ito. May live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Nakasiksik na sa maliit na hawlang mga Palawan talking mine nang maabutan nga natin kaya kaawa-awang kanilang mga itsura. Ang mga tatlong blue nail parrot naman hindi na rin makagalaw sa pinaglagyan sa kanila sa isang plastic na screen kung saan halos binalot lang sila doon. Ang mga hornbill hirap na rin kumilos dahil pilit talaga silang pinagkasya sa mga bayong. Ipinuslit din ang mga river otters kabilang ng 3 na mga baby pa. Nasabat ang mga ito sa Tayabas, Quezon habang binabiyahe mula Palawan patungong Manila. Ang kay Dr. Steven Toledo ng Mobile Rescue Center, nangihina na ang mga ito at gutom na gutom. Aminado naman ang mga suspect na bawal ang kanilang ginagawa. Binabayaran daw sila ng 150 pesos sa kada ibon ng kanilang maibabiyahe mula Palawan hanggang dito sa Quezon. Nakatakas ang isa nilang kasamahan na ayon sa mga grupo ay si Elmer Villa. Ito raw yung taong nag-hire sa kanila bilang mga handlers ng mga nasabing mga nangangalim ng maubos na mga hayop. Kitang-kita nga sa CCTV na tumakas ito kanina kagabi nung dinala siya doon sa istasyon. Paliwanag naman ng Lucena Police, hindi pa siya formal na nasa-turn over sa kanila ng mahuli. Kaya hindi na raw nila ito napansin. Pero dahil sa nangyari, lalo na raw nilang hihigpitan ang pagbabantay sa lugar, lalo dito nga sa tinatawag na Dalahican Port, ang nagiging transit or doon ang gagaling ang mga bangka na galing ng Palawan at from here, ibinabiyahe na po pupunta sa iba't ibang lugar. Tina? Marisol, nasaan na yung mga hayop? Sa ngayon, nandito pa rin sila sa provincial office ng DENR sa Quezon. Dito kasi sila pansamantalang nilapatan ng luwas. Karamihan kasi sa kanila mampins hinang-hina. Yung iba nga ayaw na magsikain. In fact, marami na sa kanila ang mga namatay, particularly ang mga mayna dahil na-stress nga sila mula sa 5 days na biyahe mula sa Palawan. Pinapaganda lang ang panahon kasi mas lalong sila magiging stressful. Gusto kasi ng mga taga-PAUB mula mismo dyan sa central office sa Manila na ibiyahe sila ng medyo madilim na para daw mas kalmado ang mga ibon at para daw mas malamig na ang panahon kasi dadalhin sila ngayon sa rescue center para doon muli tingnan, i-assess ang kanilang health condition kung meron ba silang mga sakit dahil karamihan nga sa mga ito ay nangihina na sa ngayon. May schedule na ba ng pagbiyahe sa mga hayop na ito, Marisol? Anytime tonight, we understand baka around 7:30 or 8, basta pagka madilim na raw at saka pag medyo mas malamig na ang panahon, ibiyahe na sila. Ina-assess din nila na hindi masyadong matraffic dahil ang biyahe alone makakadagdag na naman daw muli sa kanilang stress. Remember, 5 days ang kanilang pinuno sa biyahe sa bangka mula Palawan papuntang Lucena. So kung biyahe muli sila by land, that will be stressful for them. Nevertheless, wala raw kasing choice ang mga taga-PAUB, but dalhin sila doon sa rescue center kasi doon lang sila matitingnan na maigi kung ano talagang kanilang totoong kondisyon. Okay, maraming salamat, Marisol Abdurrahman.